Magandang araw po. Sana po kayo'y lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaanyayahang samahan ako at sabay-sabay nating takin ang landas ng pag-asa. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 12, mula sa ika-13 bersikulo hanggang sa 21. Maling pag-iipon ng kayamanan. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana." Sumagot siya, "Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan." Pagkatapos, isinilaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabi ring iyo'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili?" Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Sino po sa inyo ang gustong yumaman? Taas po ang kamay. Ako po hindi lang nyo nakikita, pati paa nakataas. Ako mismo ang magpapatotoo, laking ginhawa at luwag nang di ka nangangamba kay Judith at Jonah kada buwan. O di kaya, makapagpundar ka ng sariling tahanan at mag-impok para sa kinabukasan ng iyong mag-anak. Pagmatrikula, pangsubi sa mga medical emergency, pati pondo pambakasyon. Tunay na napakadaing maaring malutas at mapaghandaan kung maganda ang kitaan at maayos ang gamit ng pera o gastusan. Kung tutusin, blessing talaga mula kay Lord yan. Sabihin mo man na galing siya sa isang negosyo o trabaho, ang tanong ay, sino ba talaga nagbigay sa iyo ng tanging kakayanan mo? O ang pagkakaibang pagkakataon upang ikaw ay magtagumpay sa buhay? Sinuwerte ka ba kamo? O di kaya, biyaya yan ni Lord sa iyo? Di ko alam kung naranasan din ninyo ito, na kung ikaw ay nangangailangan, ang dalas ng dasal at dalangin mo kay Lord. Ngunit pag lahat ay okay, kung minsan nga, pati yung pagpapasalamat, nalilimutan mo na. Kasama po ako doon. Malaon, may ilan na nag-aakala na ang kanilang tagumpay ay 100% galing sa kanilang sipag at tiyaga. Naikwento ko na ito minsan, ngunit pasadahan ko muli. Ika ng isang kaibigan kong dekampanilyang abogado, masdan ko daw ang mga mauunlad na bansa sa kanluran. Ang mga simbahan ay naging museo na lang dahil di na daw kailangan ng mga tao ang Diyos. Nakakalungkot, ano? Mas nakakalungkot dahil marami na rin sa ating kababayan ang hindi na nalalayo ang pananaw. Sa ating kagustuhang umahon, humalili na ang ginhawa at kayamanan at sila na ang nag-ahari sa isip at diwa natin. Sila na ngayon ang pangunahin. Sila na ngayon ang naging Panginoon. Malamang sa isip mo, kaibigan, di naman siguro ako yung tinutukoy mo, Edwin. Ngunit ang nakakatakot ay inuunti-unti tayo ng kalaban. Kaya halos hindi natin napapansin ang kanyang estilo hanggang tayo kumagat na sa pain at tuloy-tuloy na nanabingwit sa kanyang kampo.
Isa po ako sa nabiktima ng ganyang pain. Ilang taon na rin ang nakalipas. Akala ko okay na ako dahil hindi naman ako masamang tao. Naglilingkod ako sa community at minsan ay nakakapag-weekday mass pa nga. Kaso, may isa kaming negosyo na sumablay. As in big time na sablay. Sa madaling sabi, hindi lang natigil ang pagpasok ng income, ngunit pati yung naisubing kaunti, ubos. Di lang ubos, may utang pa. Doon ko naramdaman na para akong nakatungtong sa putik at dahang-dahang lumulubog sa kumunoy. Nawalan ako ng pera at higit pa doon, nawala ang katahimikan at kapayapaan ng kalooban ko. At doon ko napagtanto na ang aking tunay na dinodiyos pala ay ang pera. Sa laping naka-safety sa bangko. Ito ang sinasandalan ko. At nung nawala rin ang stability at security ko. Fast forward sa ilang taong kaiisip, kahanap ng paraan, kada dasal sa Blessed Sacrament. Isang araw, di ko na talagang kinaya ang stress ng kaiisip at sabi ko kay Lord, ikaw na ang bahala. At sa puntong yon, makalipas ang ilang taong binabagyo ako ng kaka-overthink, lang tumahimik ang isip ko. Nagkaroon ng kapayapaan sa gitna ng unos. Hindi ko namalayan na ang mga katagang iyon, ikaw ang bahala, ay shortcut sa ikaw ang bathala. Isang patutuo sa kanyang paghahari at sabay isang imbitasyon na manumbalik ulit siya sa trono ng aking buhay bilang tunay na Diyos at Panginoon. Sa pagbalik tanaw, pasalamat ako kay Lord na dahil sa sablay na negosyo, naagapan niya ako dahil sa walang hanggang awa at grasya niya at naibalik sa tamang landas habang kaagapay siya tumahak ng kanyang layunin para sa buhay ko. Ang aking dalangin para sa iyo, kaibigan, ay sana kasihan ka ng banal na spiritu ng wisdom or karunungan na huwag ipagpalit ang kayamanan pansamantala dito sa lupa sa tunay na kayamanan ng Diyos mismo, na hindi lang para sa buhay dito, ngunit para sa buhay na walang hanggang. Kung kayo po ay na-bless ng pagninilay na ito, huwag pong kalimutang mag-like, share at subscribe sa Landas ng Pag-asa. Ako po muli si Edwin. Maraming salamat po sa pakikinig.